Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Romans chapter 8 verse 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Ito po yung part 2 ng ating pag-aaral yesterday, about meaningful Christmas. At alam ko po, yesterday marami po sa inyo ang nakarelate sa aking pong ikinwento na pinagdaanan ko sa buhay. Kasi naintindihan ko po na sa buhay na ito, hindi mo naman ma-appreciate yung bagay na meron ka ngayon kung hindi mo pinagdaanan yung panahon na ikaw ay walang-wala. Kaya dito po sa text natin today, gusto ko pong ipakita sa inyo na ang ating pong Diyos ay generous. Kasi malinaw po sa Biblia, sabi diyan, along with Him, God graciously gives us all things. So yun po ang salin sa English Bible. Kasama ni Kristo ay ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Kaya nga sa John chapter 1 verse 16 ang sabi diyan, from the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. So abot-abot na pagpapala po ang ipinangako ng Diyos sa buhay ng mga believers. Kaya huwag po tayong malulungkot kung sakaling tayo dumadaan ngayon sa kawalan o sabihin na natin nahihirapan tayo. Hindi po palaging ganyan ang buhay. Tayo pong mga believers ay meron pong gantimpala. At ang katotohanan na tayo mga anak ng Diyos, tayo po ay object ng pag-ibig ng Panginoon. At yung mga blessing sa buhay na ito ay inilaan niya para sa atin. At alam niyo po sa Bible, may mga verses ako na gustong-gusto ko pong pagsunod-sunurin. Una-una po yung sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 1. Sabi diyan, tingnan niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama, tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at yan nga ang totoo. Pangalawa yung sinasabi po sa Romans chapter 8 verse 17. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. And then yung Hebrews 11:6, binabanggit po diyan na may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. So ito po yung katotohanan na pwede nating panghawakan. Mahal tayo ng Diyos. We are the object of His love. Kaya nga tayo tinatawag na mga anak ng Diyos at yamang tayo mga anak, tayo'y tagapagmana, kapwa tagapagmana ni Kristo Jesus. Kaya kung meron man tayong dinadaan ng paghihirap, bahagi yan ng ating pagtitiis. Ibig sabihin kasama tayo ng Panginoong Hesus sa pagtitiis, pero kasama rin tayo sa kaluwalhatian. So ang kwento ng ating buhay ay hindi laging pagtitiis. Meron din pong panahon na tayo'y gagantimpalaan ng Diyos. Yung po ang sinasabi ng Hebrews 11:6. Kaya alam niyo po, nung ako po ay nagbigay ng aking buhay sa Panginoon at sinabi ko ako'y maglilingkod sa Kanya, minsan nakarinig po ako ng isang sermon mula sa isang pastor. At yung pinanghawakan ko po yung teksto na kanyang ipinangaral. Yung pong sa Mark chapter 10 verse 28 hanggang 30. Sabi po rito, at nagsalita si Pedro, tignan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, matatamo niya ang buhay na walang hanggan. So, nakita ko po itong verse na ito na may nilaan pala ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus, at sa mabuting balita. Ang sabi rito, tatanggap tayo sa buhay na ito ng 100 ulit. Kaya kung ano po yung ating pinagdadaanan ngayon, magtiwala tayong lubos sa Diyos. Katulad ko po noon, sabi ko lang sa Lord, Lord, maglilingkod ako sa iyo, ikaw na ang bahala sa aking pamilya.
At totoo po, natupad itong pangako ng Diyos sa akin at sa aking mga anak. Nangyari po lahat itong ipinangako niya sa Mark chapter 10 verses 28 hanggang 30. Ano po? Kaya ang masasabi ko lamang po, ang buhay ng Kristiyano, minsan dumadaan man tayo sa mga pagsubok at problema, huwag tayong malulungkot, huwag tayong mawawalan ng pag-asa kasi kasama natin sa pagtitiis ang Panginoong Hesukristo, pero kasama rin natin siya sa kaluwalhatian. At ulitin ko, hindi natin ma-appreciate ang tunay na kahulugan ng buhay maliban pagdaanan natin yung pong pagkakataon o yung panahon na tayo'y walang-wala. So para sa akin po, ang meaning ng totoong Pasko si Kristo kasi along with Him, sabi nga ng Biblia sa Romans chapter 8 verse 32, God graciously gives us all things. So kasama niya, ibinigay na sa atin ang lahat ng pagpapala. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At muli, nagpapasalamat kami kung ano ang meron kami ngayon. Kasi ang totoong kahulugan ng Pasko ay dapat nakasentro sa aming Panginoong Hesus. At alam namin, kung may pagtitiis man ngayon, may pinangako ka ring gantimpala sa darating na panahon. Salamat po. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.